Sa mga oras na nga ito ngayon ay papunta nga kami ngayon sa may La Union. Tuwing uuwi nga ang tita ko ay hindi nga pwedeng walang ganap ang buong pamilya. Minsan nga nang maayos muna itong mga gamit para nga magkasya ang mga gamit namin dahil nga medyo marami kaming dala. May ayos na nga yung mga gamit namin ay agad na nga kaming tumakbo. Andito na nga pala kami sa may tollgate ng NLEX. Pas nga namin ng NLEX ay nakaidlip nga ako kaya nga pagising ko nga ay andito na nga kami sa may PTT. Pag nga kami ay patungo ng norte ay dito nga kami kadalasan nag-stop over sa may PTT Station Concepcion Tarlac. Ang nasipat nga ng tita ko itong pancake house ay agad na nga siyang nagayang mag-breakfast dito. Para nga daw hindi na kami mag-stop over para dire-diretso na nga lang din daw ang aming biyahe. Pinapakit na nga kami ng sasakyan kaya nga lang itong tita ko ay ayaw magpaawat sa kapupos kaya itong si kuyang naka-white ay hindi makadaan. Nang matapos nga silang mag-picture-picturean ay agad nga kaming bumalik sa biyahe at itong mga oras na nga ito ay palabas na nga kami ng Tiplex. Labas nga namin ng Tiplex itong unang bayan nga ng La Union ng aming nadaanan. At ito nga ang tatay ko ay pinaliko nga dito sa may McDo. Mag-drive-thru nga daw muna kami dahil nga mag-aalas 12 na nga rin ito ng tanghali. Malayo pa nga daw yung pupuntahan namin kaya nga nagmerienda muna kami. Sandal nga lang ako ay nakaidlip nga ako kaagad. Kaya naman pagmulat nga ng mata ko ay dito na nga kami sa resort na aming tutuluyan. Buti na nga lang ay nabidyohan ko pa nga itong pagpasok namin dito sa may entrance. Malaki nga rin ang space nila at hindi ka nga rin mamumblema sa parking. Kinuha nga naming kwarto ay good for 10 to 15 packs. Dito nga sa baba ay may isang kwarto at pagpasok ko nga ay may double deck nga. Kasya nga dito ang 4 na tao at meron nga siyang aircon. At hindi nyo na nga rin kailangan magdala ng unan, kumot at towel. Dito nga sa labas ito ang kanyang lababo. At ito naman ang CR, meron nga rin siyang heater, bidet at meron din nga siyang toilet. Char. Ito nga si Aling Osman, nakala mo nga ay napagod na upo na nga lang dito sa may gilid. Nakyat ko na nga rin itong second floor. Ang ganda nga ng mga kahoy dito, ang kikinis. Get ko nga ng second floor ay nabighani nga kaagad ang aking mga mata. Puputi nga naman kasi nitong mga bedsheet at unan. Mukhang mga bago pa nga. San ko nga itong pinto sa may beranda at pagbukas ko nga ito nga ang nakita ko. At pagbukas ko nga netong beranda ay kitang-kita mo na nga ang tanawin. Kitang-kita mo na nga ang dagat dito sa may taas. Paano nga rin ako para tumambay dito sa terrace. Meron nga rin sila ditong tambayan at meron na nga kasamang tent. Gaya na nga rin yung tita kong mamalengke para meron na nga kaming lutuin ngayong pananghalian. Sa inupahan nga naming transient ay malapit nga rin tong public market. Ang una nga naming binili ay itong bigas. Namili pa nga ang tito ko ng magandang bigas para daw ganado kaming kumain. Ang makabili nga kami ng bigas ay agad nga kaming dumiretso dito sa may gulayan. Bumili na nga rin kami netong mga hipon. Ang gaganda nga ng hipon dito, sariwang-sariwa at ang lalaki pa. Ito nga ang tita ko ay pinakyaw na nga itong mga bangus. Dahil nga masasarap nga daw ang bangus dito dahil nga bagong huli. Totoo nga lang, yan nga lang ang inuwi niya dito, ang bangus. Dahil nga paborito niya nga ang bangus, lalo na yung nasa tiyan. Fast forward na nga tayo, andito na nga kami at nakarating na nga kami dito sa aming transient. At kahit nga mainit ay talaga naman pumunta nga kami dito sa may pangpang para silipin yung dagat. Ganda nga ng dagat dito dahil alagang-alaga nga nila at napakalinis. Ni ultimo nga basura ay wala kang makikita. Mga oras na nga ito ay natatakam nga ako dahil hindi ko nga makalimutan itong sinigang na hipon. Matapos nga kaming kumain ay dumilim nga ang langit. Dahil sa sobrang init nga ay hindi nga namin akalain na ganito kalakas yung ulan. Mapaglagyan sa tuwa itong mga batang ito habang naliligo sa ulan. Nung bata pa nga ako ay pangarap ko nga ito yung habang nasa dagat ay umuulan. Ininaw na nga sila kaya ayan umakyat na nga kami sa taas para bihisan sila. Tuwang-tuwa nga itong si Osman dahil nga ito malawak ang kanyang mga tatamblingan. Mga alas 4 na nga ng hapon nang tumigil yung ulan kaya nga ito si Osman ay ginala ko nga muna dito sa may gilid ng dagat. Nakita nga si Osman ng aso kaya ayan nag-aasoka challenge nga siya dito sa may gilid ng dagat. Yung dagat nga dito sa La Union ay may mga ibang parte na merong mababato. Gandahan nga dito sa La Union ay minimaintain nga nila ang kalinisan dito sa may dagat. Ang kagandahan nga dito sa La Union ay malayo na nga yung narating mo ay mababaw pa rin. Kaya nga hindi ka mag-aalala sa mga bata dahil nga hindi nga biglang lalim yung dagat dito. Nakita nga ako dito ng net kaya nga agad-agad ko sinubukan kung kaya pa nga ng tuhod. Dahil sa sobrang laki ko na nga ay hindi ko na nga kayang tumalon. Nga surfing capital ang La Union ay hindi nga mawawala itong mga surfing school. Punta nga kayo dito ay marami nga silang ino-offer dito. Mahaba pa nga itong video na to kaya see you on my next vlog. Yun lang. Bye!